Attorney Harry Roque, yung pinagmamalikot po ninyo sa ni Sara Duterte na 32 million po, nalusaw na, kasama yun kami. Wala na po, nag-withdraw na ng support. Kasama sa nag-withdraw po yung 215 na mga congressmen. Malamang itong 215 na mga congressmen, lahat ito bumoto sa kanya. Number 1 dyan si Sandro Marcos, tapos si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, campaign manager niya. Sumalang na nga lang siya sa mga meeting di Abansi po. Wala siyang kapagod-pagod, nagsasalita na lang sa microphone. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Iba-ibang reaction mga kababayan yung pinalabas ng mga kampo ni Sara Duterte. Sabi ni Atty. Harry Roque, yung impeachment daw laban kay Sara Duterte na final laban kay Sara Duterte, insulto daw sa mga Filipino. Baliktad po, attorney. Talagang baliktad kayo mag-isip. Lahat ng mga DDS, baliktad kong mag-isip. Insulto po sa mga mamamayang Filipino kung hindi gagalaw, kung hindi po papanagutin ng ating mga officials na mga matitino, ang tulad po ni Sara Duterte. Isang kahihiyan para po sa atin sa buong mundo kung sa kabila ng mga pagbabanta, open threat na ginawa ni Sara Duterte at sa kanyang pag-refuse na magpaliwanag tungkol sa kanyang mga paggamit ng pondo ng bayan, hindi aaksyon yung Kongreso. Lalabas po tayo mga estupido. We are dumb people. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Ayan po sabi ni ni Atty. Harry Roque sa report ng UNTV. Pakinggan po natin. Yan po. Din na ni Atty. Harry Roque ang complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tinawag niyang insulto sa mahigit 32 milyong Pilipinong sumuporta rito. Ayon kay Roque, ang impeachment ay isang paraan ng pag-iwas sa totoong isyong kinabansa. Nananawagan siya sa publikiin ang bayan mula sa mga mapandinlang na politiko. Yan sabi po ni Atty. Harry Roque, we strongly condemn the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte by the House of Representatives. Isa itong napakalaking insulto sa mahigit 30 milyong Pilipinong nagmahal at nagtiwala sa ating Vice Presidente. Atty. Harry Roque, yung pinagmamalikot po ninyo sa ni Sara Duterte na 32 million po, nalusaw na, kasama yun kami. Wala na po. Nag-withdraw na ng support. Kasama sa nag-withdraw po yung 215 na mga congressmen. Malamang itong 215 na mga congressmen, lahat ito bumoto sa kanya. Number 1 dyan si Sandro Marcos, tapos si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, campaign manager niya. Sumalang na nga lang siya sa mga meeting di Abansi po. Wala siyang kapagod-pagod, nagsasalita na lang sa microphone. Kasama si Martin Romualdez sa nag-withdraw ng support at si Sandro Marcos. Saka yung mga kasama, 2/3 ng members ng Congress. Kaya mali po yung mga sinasabi ng mga kasama po ninyo na kinikwenta ng boto. 32 million anya yung boto ni Sara Duterte laban sa ilan lang anya yung boto ng bawat congressman? 180,000. I-compute ninyo po ang 180,000 average sa limbawa ng bawat congressman, kasi ang tawag sa congressman po, House of Representative o Representative of the People. Kaya nga po, House of Representatives ang tawag sa Kongreso. So kung ang bawat congressman ang nire-represent nila sa bawat distrito, 180,000 ang bumoto sa kanila. Average lang po. Ibig sabihin po, ang 215 na bumoto for impeachment, na may boto bawat isa, 180,000, 38 million. Multiply ninyo.
38 million na mga Filipino ang bumoto sa 215 na mga members ng Congress. So mas malaki sa 32 million ni Sara Duterte na bumoto sa kanya sa pagka-vice presidente. Naintindihan na ninyo? Yung 32 million na yon, mga kababayan, nag-withdraw na ng support. So mali ang mga sinasabi ni Atty. Roque na parang hindi nire-respeto ng Congress yung mandato ni Sara Duterte na ibinoto ng 32 million. Wala na po yung 32 million. Nalusaw na. Napakalinaw. Kasama sa nalusaw, nag-withdraw ng support at nagpirma ng impeachment yung mga bumoto sa kanya na mga congressmen. Ayaw na sa kanya bilang vice presidente. Bakit ayaw na sa kanya? Dahil sa kanyang mga pinagagawa. Nakasulat doon malinaw sa articles of impeachment yung mga kasalanang ginawa ni Sara Duterte na dapat niyang panagutan. Sabi ni Harry Roque, I thus call on all Filipinos to reclaim our land of birth from these political charlatans. Remember and reject those who have signed the sham impeachment complaint. Ang maganda, Atty. Roque, para makatulong ka kay Sara, umuwi ka na sa pagtatago mo, lumitaw ka na, lumabas ka na sa pinagtatagoan mong lungga, sumama ka doon sa mga magtatanggol kay Sara Duterte during the impeachment trial sa Senado. Hindi mo yun magagawa pag nagtatago ka. Ang mangyayari niyan, sige lang ang dadlal mo dyan sa social media. Sayang ng talino po ninyo, international lawyer kayo. Samahan mo sa aktual na laban si Sara Duterte tulad ng kanyang tatay na sabi tatayo bilang abogado. Kaya lang kung magdesisyon na yung Supreme Court na madisbar si Digong, may pending disbarment case. Hindi na siya makatayo. As a lawyer, uupo na lang siya sa bahay nila. Manonood habang ginagawa ang impeachment trial. Tama ba? Ngayon, isa pang dating opisyal ni Digong ang nagsalita, si kabayang Atty. Panelo. Sabi ni Panelo, Sara Duterte will face Senate trial smilingly, competently. Si kabayan naman, joker talaga. Baka nga si Sara Duterte magwala doon sa Senado. Paanong sasabihin mo na Sara Duterte will face the Senate smilingly and competently? Wala po kaming nakikitang pagiging competent ni Sara Duterte. Kaya nga siya gustong ipatanggal. Gusto siyang i-impeach ng Congress kasi incompetent Vice President. Mababasa po ninyo doon sa sa articles of impeachment, napakalinaw. At yung sinasabi po ninyong smilingly, ang inaabangan nga ngayon ng ating mga mamamayang Filipino, yung press con ni Sara, sabi ng mga nababasa natin sa post, kailan kayaan niya magpapapress con uli si Sara Duterte para mag-viral na naman po. O diba? Baka nga ngayon, Panelo, si Sara Duterte nagwawala na sa kanilang bahay. Tapos sasabihin mo, smilingly, harapin yung Senado, smilingly, competently. Yung sa Congress nga, Congress investigation, nakita ninyong nag-smile siya, no? Nag-smile si Sara Duterte, nagliliyab yung mga mata ni Sara Duterte, naging parang dragon. Ito si Panilo, patawa talaga. O ngayon, kasama mga kababayan sa pumirma sa 215 na mga congressmen, 34 ay yung galing po sa Davao. Ayan po, sa report ng DXMY Cotabato. Basahin natin kung sino-sino itong mga congressman from Davao. Sabi rito, mga kongresista mula sa Mindanao pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Manuel Dalipe, 2nd District ng Zamboanga. Number 2, si Jordan Jesus Romualdo, Lone District ng Camiguin. Si Yasser Balindong, 2nd District ng Lanao del Sur. Si Alonto
Adjong, 1st District ng Lanao del Sur, Ace Barber, 2nd District ng Surigao del Norte, Wilter Palma, 1st District ng Zamboanga City, Peter Miguel, 2nd District ng South Cotabato, Muhammad Paglas, Maguindanao del Sur, Romeo Momo, 1st District ng Surigao del Sur, Celso Regencia, Lone District ng Iligan City, Francisco Jose Matugas II, 1st District ng Surigao del Norte, Alan Ecleo, Lone District ng Dignagat Island, Steve Solon, Sarangani Province, Roberto Oy Jr., 1st District ng Zamboanga del Norte, Alfilito Bascog, 1st District ng Zamboanga del Norte, Christian Onabia, 1st District ng Misamis Oriental, Lordan Zoan, 1st District ng Cagayan de Oro City, Yib Chensi Imano, 2nd District ng Misamis Oriental, Joselito Sagdalan, 1st District ng Cotabato Province, Jose Aquino, 1st District ng Agusan del Norte, Monir Abison, 2nd District ng Sulu, John Tracy Cagas, Davao del Sur, may taga Davao, Dimple Mastora, Maguindanao del Norte with Cotabato City, Johnny Pimentel, 2nd District ng Surigao del Sur, Edward Plaza, 2nd District ng Agusan del Sur, Jason Almonte, 1st District ng Misamis Occidental, Glona Labadlad, 2nd District ng Zamboanga del Norte, Divina Gracio, 1st District ng Zamboanga del Sur, City Amina de Maporo, 2nd District ng Lanao del Norte, Adrian Amatong, 3rd District ng Zamboanga del Norte, Samir Tan, 1st District ng Sulu, Maria Alana Samantha Santos, 3rd District ng Cotabato, Loreto at Saron, Lone District ng General Santos City, Pang-34, Jose Manuel Alba, 1st District ng Bukidnon. So mismong mga kababayan ni Sara, mga kababayan sa Davao, may Davao del Sur saka sa Mindanao, mga Mindanaoan congressmen, ayaw na si Sara bilang Vice Presidente kasi kitang-kita naman po yung mga ginawa niyang mali. Tama po mga kababayan? So abangan na lang natin yung impeachment trial. Kasi sabi po ni Chisi Escudero, kahit naka-adjourn, pwede silang mag-reconvene. Depende sa pag-uusap nila sa Senado.